Ito na ang bagong plano ng Spurs kay Wembanyama. Giannis tandem na mga kapatid. Hindi talaga uubra ang lineup na binigay lamang sa kanya. Kahit mga media alam na pwedeng umalis agad si Wembanyama dahil sobrang competitive dito. Buhos kung buhos kada game. Pero wala lang mang malaking suporta sa kanya para bigyan siya ng mga dekalibreng manlalaro. Todo-todo na nga po ang pagkadismaya niya dahil kahit pa napakaganda ng laruan niya, lagi pa rin nauuwi sa talo ang laban. Kaya ang ending umabot pa nga hanggang 18 losing streak ang kupunan ng San Antonio. Hindi nga po uupo lang si Wembanyama para maghintay sa wala. Umaasa mga fans na gagawin rin ng Spurs ang ginawa dati ng Oklahoma. Nakuha nila si Shai Gilgeous-Alexander at ibang pyesa para mabuo ang pang-championship contender na kupunan na ngayon ay nasa top seed na. Pero 5 taon nga rin po ang inabot bago mabuo to ng OKC. Pero eto na ang kinakatakot ng lahat. Different approach o plano ang gagawin ng San Antonio sa kanya. Wala nga pong kaproblema kung skills ni Wembanyama ang pag-uusapan at arguably the greatest rookie of all time ng liga. Wala nga pong rookie na first team all defense at nasa pang second na nga po itong si Wembanyama kay Rudy Gobert mga kapatid. Yakang-yakan itong maging first team. Rookie pa lang ay kumakamada na ng 20.8 points, 10.4 rebounds at 3.5 assists at 3.5 blocks kada gabi. Nagawa na rin nga po ito pero mga Hall of Famer mga kapatid ang kinukumpara kay Wembanyama. Walang dudang hindi hype at napakagaling talaga ng isang Victor Wembanyama. Pero meron nga pong isang napakalaking problema. Yan nga po ay ang kanyang mga kampi sa San Antonio. Paano ba naman kasi mga kapatid sumasagad sila sa dulo sa pinaka-worst sa depensa kapag walang Wembanyama na naglalaro. Kapag nandyan siya halos dinadakot lang ang bola sa ere na para bagang steal imbes na block shot Alam ng Spurs na kung meron silang dekalibreng point guard, dito mas lalong gumaganda ang play ni Wemby. Kaya etong si Trae Young nga po ang balak din nila sanang kunin. Pero masakit nga po sa ulo ang batang to dahil puro kadramahan at laging may angal sa kanilang kupunan. Hindi siya po pwede kay Coach Pop kung ganyan. Etong si Giannis ang ultimate goal ika nga. Kahit sinong team naman talagang maghahabol din sa isang Giannis Tamang-tama na din ang mga picks na hawak ng Spurs. Muli na nga pong sinabi din ni Giannis na talagang aalis siya ng Bucks para makasungkit ng kampyonato lalo na't kung hindi sila mananalo. Bagamat hindi pa naman nga po mangyayari agad-agad to. Pero alam naman natin sa liga, pwedeng magbago ang lahat sa isang iglap lang, di ba? Samantala Klay Thompson mga kapatid nawalan na ng gana, iyak ang Golden State nito. Sino ba namang mag-aakala na biglang sasabihin to ni Captain Klay sa kanyang interview? Kilala nga po siyang palaban at hindi uurong sa kahit sino pa mang manlalaro sa liga. Kagaya na nga lamang po ng tinrash talk niya itong si Devin Booker. Mas matindi ang banat ni Klay kay Booker. Talagang ibinida niya ang 4 na singsing niya nung hindi niya nagustuhan ang pinagsasabi sa kanya. Halos wala nga pong maisagot si Booker dito. Hindi nga lubos maisip rin ng lahat kung bakit tila nawawalan na ng gana si Klay. Paano ba naman kasi mga kapatid, hindi na nga daw hahabulin pa ni Klay ang dating siya na napakatinik sa shooting. Nagpapasalamat na lang siya kung ano ang kaya niyang maibigay ngayon sa team. At parang ibinibigay niya na rin kay Kuminga ang trono at nasabing siya nga daw ang future ng prangkisa. Tila nawawala na nga po ang hunger nitong si Klay na ipakita sa lahat na isa pa rin siya sa pinakamagaling na shooter ng liga. Nung tinanong nga po siya kamakailan lang din, confident pa rin niyang sinagot na isa pa rin nga daw siya sa best player ng liga. Makikita mo kung gaano kadiin ang kanyang salita para ipamukha sa media na hindi pa rin nga daw siya laos at marami pang ibubuga. Kaya rin nga gano'n na lang din siya kung makahingi ng kontrata at ayaw pumayag sa pambabarat sa kanya ng Warriors sa sweldo. Pero ngayon nga po biglang nag-iiba na rin ang ihip ng hangin para kay Klay at tila tanggap na nga niya na hindi na niya maaabot pa ang dating laruan niya. Kumbaga, lipas na nga po ang pagiging prime niya at tatanggapin na lamang ang role na ibinigay sa kanya bilang isang bench player.